Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Webes, araw ng kagitingan, April 9 kita, tuig 2026, holiday. Dugay-dugay ipalayag naton ang mga nagakatabo subong sa ginapatigayon nga commemoration sang 84th anniversary sang araw ng kagitingan didto sa may bahin sang Mount Samat National Shrine, Bataan. Sa diin mismo ang aton sini nga presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. ang dinapit nga bisita kang nagpanguna sa wreath laying activity bilang pagpasidungog sa aton siniya nga mga baganihan sa aton nga mga veterano, bukadamo sa mga veterano nga nagtambong dito sa may area sang Bataan sa sini nga ginahiwat subong iya nga araw ng kagitingan na celebration o commemoration 84th anniversary. Sa diin nga ang tema mo ang giting ng bayani pamana sa linlahi sa imo panglakat matakugamud in observance sang pagsaulog sang Philippine Veterans Week. kapor sila na ang dughan ko inday. Ipalayag naton dugay-dugay kay manughambal na ang aton siniya nga presidente. Sa tanan naton nga mga veterano, basta nagdigan naka-cover kita bala sang Freedom Day sang Romblon and Panay sang March 18. Kita na tong mga kaluluhan tang iba na mga himata sa mga World War veterans naton. May mga ara pa kita nga mga buhi pa, no? Mga veterano naton nga programay na lang sila. Ang ara na lang ditong mga himata nila. Tisubong amo man niyo ang mga kalabanan sa mga invited dito sa may Mount Samat National Shrine. Sa imo panglakat matakugamud lat sa imo kagayo. Mga veterano naton kagang ilang nga mga himata, no, kagang iban mga retired man nga mga katapos ang Armed Forces of the Philippines, mga kaluluhan naton bala, pero mo pagsikpa naga kilala gid kita sang ila siniyang tagipusoon sa pagserbisyo ang patriotism nga mo gid ginatudlo naton sa aton siniyang nga mga pamatanon subong dapat tudloan tagid sila sang love of country kag ang commemoration sang araw ng kagitingan isa gid ini ka selebrasyon nga dapat itudlo naton sa mga ulihing tubo kung ano ang rason kung nga may holiday kita ka ginasaulog subong. Sa imo pag-ibig Iti si President Marcos dugay-dugay pamatian naton ang iya sini nga mensahe dalapit na lang gid inday sa imo yu. Sa aton talalupang doon nga mga balita kadto kita na sa mga balita lokal ta good news gid ini kay ang distribution sang ayuda sa aton sini nga mga affected drivers
tricycle drivers, ang mga operators naton nasuguran na kahapon nga adlaw diri sa Iloilo City. 5,000 pesos ang ginpanagtag sa ila. Sa mga drivers ang taxi, bus kag iban pa, may ara man kamo, TNVS, bus driver, modernized jeep driver, hulat-hulat lang kamo kay may ara man kamo nga schedule nga gina-arrange na subong kay kamo man ang tagaan sang ayuda no sang aton siniya nga DSWD kag magluwas pa ina kay may ara man nga ginapreparar ang aton sini nga Department of Transportation paagi sa LTFRB. Kahapon mayara sing mga nagbato na una sa bahin sang syudad sang Iloilo, Rojas City, Capiz, kag may ara man sa Pasay City. Tiining CRA nga ni sa interview ta kahapon sa mga tricycle drivers, dako gini nga bulig para sa ila kay ang suno sa ila daw uhaw gid sila sa ayuda kay hamakon mong pagsaka sang presyo sang gatong sa ila sini iya nga pag-adlaw-adlaw nga pagbiyahe ti daw limitado ang ila sini nga income, apektado ila pa lang nga buyan. Interview ta kapon mga driver suno sila mayo lang gani sir kay nga sira klase na subong din ako kinanglan magpapliti sa mga kabataan kong estudyante. Mao ti tuod no. Imagine bala ang palang buhian mo nakasandig sa pagbiyahe sa tricycle. Sa imo kagayon, mata ko galilibat. Ang imo Di mayo kahapon kay natigayon ining distribution sang cash assistance o kung cash relief assistance 5,000 pesos sa aton nga mga driver. Bantay kamo kay balita man na naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kung saan o naman niya ang schedule sa bahin sang iban pa nga mga drivers. mo tatay, igugma kong tagit sang tunay. Gugma nga walay kabut. Tina, aside pa sa fuel coupon na ginapanagtagman sa aton sini nga mga LGUs, nga una na ginpanagtag diri sa Iloilo City para nga itughong. Ato yung fuel coupon, kuan gito ya, ng pang intended para sa gasolina nila. Hindi mo to pwede magamit sa iban nga bagay. O bakal mo to sa iban nga mga produkto, pagkaon, hindi pwede ang fuel coupon. Pero iniiya, may siyempre may prerogative ang ang mga benepisyaryo ta kung anho nila ang iniiya nga ayuda kay ang portion sina ang iban sina siyempre itughong nila na sa ilang mga tricycle pero ang iban ibakal gid nila sang mga nagapanguna nga mga kinahanglanon nila sa ilang mga puluyan. Pangabuhita, matawhay, hay. Inday, sa dugan ko ka panalaytay. Kugma mo sa akon nga tunay. Ako sa imo nalipay, hay. Ipabati naton dugay-dugay ang mensahe sa aton siniya nga presidente dito sa may bahin sang Bataan, Mount Samat National Shrine sa Bataan sa diin ini siya ang dugay-dugay magahambal na kag ginapakilala sa aton sini nga mga nagtalalambong no. Diri sa aton siniya nga lokal nga diri sa aton sa syudad sang Iloilo daw wala man gid sang mga nga aktibidad may kang tanan sa araw ng kagitingan. Pero sang una may mga programa pa na may mga short program na bisan sa may dira sa may bahin sang Quintinsalas no sa may dira man sa ginasaulugan sang Liberation of Panay and Romblon bla no may mga activity man na dira ka ginapatigayon. Pero susubong daw wala sang mga programa gid no. Panglakat, mata ko gamudlat. Pero dito ya sa may Mount Samat National Shrine kada tuig gina dito nga ginapatigayon ang ining flag raising, wreath laying activity. Sa aton siniya nga mga kauturan nga nagapadulong dito, especially ang aton siniya nga mga veterans nga nagapadulong dito sa may area sang Bataan para magtambong sa siniya nga kahiwatan. Kay gali na gumbang. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:47 sa aga sa piyak nga bahin. Aton ipabati bala ang mga interviews naton kahapon
sa pila ka mga drivers no nga nagbaton sang ila siniyang fuel subsidy o kon relief assistance. Inday, sa imo pagkiay-kiay, si Tuto gatulo ang laway. Ang ilaman siniya nga mga reaksyon matapos nga magbaton sang cash relief assistance kay mayugid nga makuhaan sila sang pahayag kung ano ang ila siniya nga masiling Unggan manghay-hay, kag kung anho nila ang ila nabaton nga ayuda. hahahay. Sa imo panglakat, mata ko gamudlat. Sa Si ang pilato ka mga drivers no from Bakhaw, Mandurriao na interview naton kag para sa ila ti dako gid nga bagay gali nagong ang nabaton nga assistance. May mga ra kahapon dito nga wala nakabaton kay ti syempre may mga requirements ini no dapat nga ano ikaw no affiliated or member ikaw sang TODA, updated ang imo sini prangkisa, ang imo nga mga papeles naka-renew, ikaw may permit, ikaw sa pagbiyahe, hindi pwede nga kulurom nga tingko masiling nga may tricycle ka lang da, wala gali ma-renew o kung wala ikaw nakaparehistro, tanan kami. di disqualify ka gid no. Pero sa kahapon may mga nagkadto dito nga wala sila nabaton tungod nga questionable ang ilang nga mga papeles. Gamudlat sa imo kahagayon, mata Ipabati naton bala no ang aton interview sa pila ka mga drivers sa ginpatigayon nga distribution kahapon nga adlaw. Baton mo na imo nga fuel subsidy? Bakit? Paano nakabulig sa imo na? Na mga bulig sa lagdo nga tinanglan ka. Oo. Tenhon mo na. Tenhon mo? Di gamiton sa panimalay kag iba ni kuan mga gasolina. Ko bugas, pagkaon sa mga kabataan ko. Pag ang mabilin, medyo kuan ko man budget ko man para sa crisis. Napatian ang reaksyon no sang pila naton ka mga tricycle drivers buti di mayo gid ang yuhom-yuhom nila kagapon. Ang iban dito amo gini ginahulat siguro iban kahapon wala ba si sakyan kay ato to sila tanan. Nagkuha sang ila sini nga ayuda. Kinot-kinot lang anay kay until now hindi naton masiling although may aras ang ceasefire ang ginpatigayon pero do hindi man ini immediate gid ang iyang epekto sa aton nga siling baw ti magbalik sa normal gilayon may proseso gid kisa kag ang isa dira isang pag mangin pasensyoso gid kita develop gid ang aton nga patience to wait kay ti balaan man naton nga hasta subong daw ano gid shaky gyapon ang mga negotiations kag ang peace and security situation sa Middle East kasunod sang padayon nga konflikto dito no sang pila ka pungsod nga sa diin sige-sige pa dito yang giyera kag balaan naton nga ang supply and delivery sang aton siniya nga oil nga kinahanglan ginaton iti dependent kita ang aton nga supply dito sa Middle East bauti sa imo panglakat. mayo lang na kung wala na gid sang mga ano pa nga mga upang sa pag-agi sa Strait of Hormuz nga mo nang ginatudlo dira nga ti arada ang lock ang pag-choke sang mga nagakarga sang oil padulong sa iban nga kapungsuran halin sa Middle East. Sabay pa nga may progress sa negotiation sa sining mga involved nga mga countries dito sa bahin sang Middle East. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:51 sa aga sa padayon nga pagpangalagad sang Iloilo Morning Program. Ang iban sinikaron nga mensahe no, ang nagapadayon nga activity dito sa may araw ng kagitingan kag ang mensahe sa aton sini nga presidente tugyan naton sa iba naton nga pagpangalagad diri sa mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. Ihatag naton sa aton siniyang RTVM ang ining nagapadayon karon nga aktibidad dito sa bahin sang Bataan. Tenhon mo na. Gamiton sa panimalay kag iba ni kuan mga gasolina. Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya,
U.S. Embassy Chargé d'Affaires, Robert Ewing, the honorable members of the Cabinet who are here present, Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia, and the other members of the House of Representatives, Municipal Mayor of Pilar, Carlos Pizarro, and other municipal mayors of Bataan present here, National Historical Commission of the Philippines Chairperson, Regalado Jose Jr., Philippine Veterans Affairs Office Administrator Reynaldo Mapago, the Bishop of the Diocese of Balanga, Most Reverend Rufino Sescon Jr., the honored veterans of World War II, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. We gather here today to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for, the values of courage, of dignity, and an unyielding love of country. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy of their sacrifice. We also witnessed earlier the unveiling of the check marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. Their story reminds us that the fight for freedom knows no borders and that solidarity, even in the darkest of times, is a force that binds humanity together. 84 years ago, Filipino and Allied forces, outnumbered and outgunned, stood their ground. For months, they held the line with steady resolve and dauntless bravery, delaying the advance of an invading force at immense personal cost. And when the defenses finally fell, they faced one of the darkest chapters in our history, the Bataan Death March. Yet even in defeat, the spirit of the Filipinos did not break. Across our archipelago, resistance took many forms. Guerrillas fought in the mountains. Civilians risked their lives to shelter and sustain those who were in hiding. Even those without arms found way to serve the cause of freedom. This is the essence of our strength as a people. Not merely the ability to fight, but the will to endure. Not only to survive hardship, but to rise above it with dignity intact. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. And in honoring our heroes who made all of these possible, we must ensure that they receive the care and support that they deserve. This is why we continue to work closely with the Philippine Veterans Affairs Office to establish veterans hospitals in the Visayas and in Mindanao, making healthcare more accessible to those who have long served our nation. We ensure the separation benefits for soldiers who suffer total permanent disability in the line of duty that are commensurate to their sacrifices. We provide available and efficient healthcare services for our veterans. We're having established the Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare, or VALOR Clinic. We have continuously implemented several programs. Last year, over 2,630 veterans and their dependents benefited from services under the Veterans Hospitalization and Medical Care Program. We have constructed veterans wards in select government hospitals. A monthly average of 146,896 pensioners have all received their benefits. In parallel, we have invested in the future of their families. 973 scholars have already received assistance for their education. And through Republic Act number 11958, disability pension rates have been increased, recognizing those who have borne the cost of service in their very bodies. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility.
The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. In moments like these, the government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. And yet, governance is only a part of the equation. Nation building has always been a shared responsibility. But for this collective responsibility to succeed, it must be grounded in integrity, in courage, and in love for our country. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, may papalalim natin ang ating tiwala sa pamahalaan, ang ating malasakit sa kapwa, at ang ating pagmahal sa ating bayan. Dahil kapag iniisip natin ang kapakanan ng iba, mas nagiging malinaw kung bakit kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Sa simpleng pag-unawa at pagdamay, nakakatulong tayong mapagaang ang bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Ipinapaalala nila sa atin ang pag-uunlad ng bansa ay nakasalalay sa kung paano tayo nagsusumikap na humarap sa mga pagsubok at bumangon mula rito. Let me once again recognize our veterans who are with us today. For you are living witnesses to history. You are the embodiments of strength and enduring symbols of what it means to serve something greater than yourself. No tribute can ever equal the debt that we owe you. But let this gathering stand as a promise that your service will never be forgotten. Your stories will always be told, and your legacy will drive us forward. Together, we will build a bagong Pilipinas that is steadfast in purpose, united in vision, and worthy of the heroism that today we celebrate. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bayani. Thank you very much, His Excellency Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Publiko.